ang nangyayari kapag may nabubuong namuong dugo sa loob ng katawan mo? At posible ba talagang pigilan ito gamit lang ang mga prutas na nasa hapagkainan mo? Isipin mong may isang tahimik, hindi nakikitang panganib na unti-unting nabubuo sa loob ng iyong daluyan ng dugo. Walang sakit, walang babala, isang uri ng time bomb na handang sumabog anumang oras. Ang mga namuong dugo ay hindi bihira at hindi lang ito para sa matatanda o may sakit. Maaari itong mabuo pagkatapos mong maupo ng matagal sa trabaho o matapos ang isang mahabang biyahe o kahit pagkatapos ng isang maalat na hapunan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga prutas sa kusina mo, mga prutas na madalas mong kainin na maaaring makatulong sa iyo? Bawat isa sa mga prutas na ito ay may taglay na makapangyarihang sangkap na makatutulong upang panatilihing maayos ang daloy ng dugo, tunawin ang mga namuong dugo bago ito magdulot ng kapahamakan at palakasin ang iyong puso mula sa loob. At ngayon matutuklasan mo yung 13 sa kanila lahat may suportang siyentipiko at madaling isama sa pang-araw-araw mong buhay. Isa sa mga ito ay may epekto na itinutulad sa natural na aspirin ng ilang eksperto. Handa ka na bang malaman kung aling mga prutas ang kayang kumilos na parang gamot habang pinapasarap ang bawat subo? Simulan natin sa ugat ng problema, paano nga ba nabubuo ang mga namuong dugo? Normal at mahalaga ang pamumuo ng dugo. Ito ang tumutulong upang ihinto ang pagdurugo at paghilom ng sugat. Pero kapag ito ay nangyari sa maling oras at sa maling lugar sa loob ng iyong mga ugat, nagiging panganib ito. Isipin mong parang highway ang iyong mga ugat. Ang namuong dugo ay parang aksidente sa kalsada na nagbabara sa daloy. Kapag matagal kang nakaupo tulad sa opisina o habang nasa biyahe bumabagal ang sirkulasyon at tumataas ang tsansa ng pamumuo ng dugo hanggang 10% bawat oras. Ang kakulangan sa tubig ay nagpapalapot ng dugo dahilan upang ito'y mas madaling dumikit at mamuo. Dagdagan mo pa ng mga pagkaing puno ng mantika at asukal pero kulang sa nutrisyon at para kang nagpapakulo ng panganib. Ang mga kondisyon tulad ng alta pressure, diabetes at mataas na kolesterol ay sumisira sa pader ng ugat at nagpapalala ng pamamaga. Pati ang ilang gamot tulad ng hormonal therapy ay maaaring magpataas ng panganib. May bahagi rin ng lahi at genes pero madalas ang pamumuhay natin ang nagiging mitya. Pero may magandang balita. Ang katawan mo ay may kakayahang tunawin ang mga namuong dugo gamit ang natural nitong enzymes gaya ng plasmin. At may ilang prutas na kayang suportahan ang prosesong ito, tulungan ang katawan mong linisin ang sarili nito at panatilihing ligtas ang daloy ng dugo. Nakakakain ka na ba ng orange ngayong umaga? Maaaring hindi mo alam pero ito pala ang iyong araw-araw na panangga laban sa pamumuo ng dugo. Ang orange ay hindi lamang mayaman sa vitamin C. Ito ay likas na tagapagtanggol ng puso at ugat. Tumutulong ang vitamin C na palakasin ang mga pader ng ugat, bawasan ang pamamaga at pababain ang posibilidad ng pagbuo ng bara sa loob ng daluyan ng dugo. Pero may mas higit pa. Ang orange ay may taglay na hesperidin, isang uri ng flavonoid na tumutulong upang mas gumanda ang sirkulasyon ng dugo at maiwasan ang paninigas ng mga ugat. Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong regular na kumukonsumo ng vitamin C ay may 30% mas mababang tsansa na magkaroon ng sakit sa puso. Bakit? Dahil pinipigilan ng vitamin C ang oksidasyon ng LDL cholesterol, ang pangunahing dahilan ng pagkabara sa ugat. Isa pang sikreto, huwag mong salain ang juice. Nasa laman at lamad ng orange ang karamihan ng antioxidants nito. Kaya kung nag-juice ka, mas mabuting isama ang pulp. Nandyan ang lakas ng lunas. Kaya ba talagang protektahan ng isang orange sa isang araw ang puso mo? Ayon sa siyensya, oo. Isang simple, matamis at makapangyarihang hakbang para sa kalusugan ng iyong puso. At kung kasama na sa araw-araw mo, ang orange maganda ang simula mo. Pero ang susunod na prutas na noon ay para lang sa mga hari ay kayang linisin ang ugat mo sa loob lamang ng ilang linggo. Itinuturing na hiyas ng sinaunang panahon, ang pomegranate ay isa sa mga pinakamakapangyarihang prutas para sa puso. May taglay itong punikalagin, isang natatanging antioxidant na matatagpuan sa butil ng prutas. Tinutulungan nitong bawasan ang pamamaga at pigilan ang pagbubuo ng matabang plaka sa mga ugat, dalawang pangunahing sanhi ng pamumuo ng dugo. Sa isang pag-aaral mula sa Atherosclerosis Journal, natuklasan na ang mga taong uminom ng katas ng pomegranate araw-araw sa loob ng 3 buwan
ay nakaranas ng hanggang 35% pagbaba sa kapal ng arterial plaque. Ibig sabihin, kayang linisin ng prutas na ito ang ugat mo sa loob lang ng ilang linggo. Tinutulungan din nitong pataasin ang production ng nitric oxide, isang molekulang nagpaparelax at nagpapaluwag sa ugat upang mas madali ang daloy ng dugo. Binabawasan din nito ang oksidasyon ng LDL cholesterol, isang pangunahing salarin sa pamumuo ng dugo. At narito ang lihim pagsamahin ito sa kaunting itim na paminta. Ang taglay nitong piperine ay tumutulong para mas maabsorb ng katawan ang healing compounds ng pomegranate. Sino ang mag-aakala na ganito kalakas ang epekto ng isang simpleng prutas? Matamis, makatas at may tinatagong kapangyarihan ang mangga ay hindi lang pampatamis ng tag-init. Isa itong natural na lunas para sa iyong daluyan ng dugo. May taglay itong mangiferin, isang makapangyarihang polyphenol na tumutulong kontrolin ang production ng thromboxane, isang sangkap na nag-uudyok sa mga platelet ng dugo na magsama-sama at bumuo ng bara. Ayon sa pananaliksik mula sa University of Oklahoma, may kakayahan ang mangga na hadlangan ang pamumuo ng dugo sa antas na halos kapantay ng ilang gamot, ngunit walang masamang epekto. Mayaman din ito sa soluble fiber na nakabababa sa LDL cholesterol at may mataas na potassium na tumutulong upang balansehin ang presyo ng dugo. May dagdag tip pa, ihalo ang mangga sa kaunting cinnamon. Hindi lang ito masarap, may natural na anticoagulant properties din ang cinnamon na nagpapalakas pa ng epekto ng mangga. Mula sa smoothies hanggang simpleng hiwa, ang mangga ay isang matamis ngunit makapangyarihang panangga laban sa pamumuo ng dugo. Maliit at mabalahibo man, pero ang epekto nito sa loob ng iyong mga ugat ay kamangha-mangha. Ang kiwi ay isang prutas na hindi mo dapat baliwalain pagdating sa kalusugan ng puso. Taglay nito ang enzyme na actinidin na tumutunaw sa fibrin, isang proteinang bumubuo sa gulugod ng mga namumuong dugo. Sa pagtunaw sa fibrin, pinipigilan ng kiwi ang pagbabara ng ugat at tinutulungan pa nitong tunawin ang mga namuong bara. Sa isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Nutritional Biochemistry, napatunayang ang 2 kiwi bawat araw sa loob ng 28 araw ay nakababawas ng blood viscosity ng hanggang 18%. Ibig sabihin, mas magaan ang daloy ng dugo, mas mababa ang panganib ng stroke at atake sa puso. Bukod dito, mayaman sa vitamin C, potassium at fiber, ang kiwi lahat ay mahalaga para sa malusog na ugat. Isa pang sikreto, kainin ito sa umaga bago kumain ng kahit ano. Mas aktibo ang actinidin sa maasim-asim na kapaligiran ng tiyan tuwing walang laman. Isang banayad ngunit makapangyarihang paraan upang simulan ang araw may kasamang matinding benepisyo sa puso. At kung sa tingin mo malakas ang epekto ng kiwi, hintayin mong makilala ang susunod na prutas na kayang labanan ang pamumuo ng dugo habang ikaw ay natutulog. Habang ikaw ay natutulog, ang prutas na ito ay maaaring abala sa paglinis ng iyong mga ugat. Kilala ang papaya sa pagtulong sa digestion, ngunit may taglay din itong pambihirang kakayahan na pigilan ang pamumuo ng dugo. Ang sikreto nito ay isang enzyme na tinatawag na papain. Kayang tunawin ng papain ang mga proteinang bumubuo ng plaka sa loob ng ugat at tumutulong sa pag-iwas sa sobrang pamumuo ng dugo. Sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, natuklasang ang regular na pagkain ng papaya ay nakabababa ng triglycerides sa dugo ng hanggang 16%. Para itong walis panlinis ng iyong mga ugat, tinatanggal ang taba, LDL cholesterol at fibrin na maaring magdulot ng bara. Bukod dito, ang papaya ay mayaman sa vitamin C at beta-carotene na parehong tumutulong upang bawasan ang pamamaga sa mga ugat. Para mapalakas pa ang epekto nito, subukang pagsamahin ito sa sariwang luya. Ang gingerol sa luya ay isang natural na sangkap na pumipigil din sa pamumuo ng dugo. Isang mahusay na paraan ay ang paggawa ng smoothie gamit ang papaya at isang maliit na piraso ng luya. Habang ikaw ay nagpapahinga, sila naman ay nagtatrabaho upang panatilihing maayos ang daloy ng dugo. Preskong-presko, oo. Pero ang prutas na ito ay hindi lang para sa tag-init, ito ay isang makapangyarihang kakampi sa sirkulasyon. Ang pakwan ay binubuo ng higit sa 90% tubig, kaya mahusay ito para panatilihing malabnaw ang dugo. Ngunit ang tunay nitong galing ay nasa citrulline, isang amino acid na sa katawan ay nagiging nitric oxide na nagpapaluwag sa mga ugat at nagpapababa ng presyon. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Hypertension, nakabawas sa paninigas ng ugat ang regular na pagkain ng pakwan. Dahil dito, mas maganda ang daloy ng dugo
at mas mababa ang panganib ng pamumuo ng bara. Bukod dito, taglay din ng pakwan ang lycopene, isang antioxidant na tumutulong sa panealis ang pamamaga sa mga ugat. At huwag mong itapon ang mga buto, mayaman ang mga ito sa magnesium at iron, mga mahalagang mineral para sa malusog na dugo. Subukang i-roast o ihalo sa smoothie. Hindi mo aakalaing ang simpleng prutas na ito ay maaring maging makapangyarihang sandata laban sa pamumuo ng dugo. Maliit bughaw pero makapangyarihan, ang blueberry ay parang natural na aspirin. Huwag maliitin ang sukat nito. Taglay nito ang anthocyanins, mga antioxidant na nagbibigay ng kulay bughaw at malakas na epekto sa sirkulasyon. Pinatitibay ng anthocyanins ang pader ng mga ugat at binabawasan ang posibilidad ng pamumuo ng dugo. Sa isang pag-aaral mula sa University of Michigan, napatunayan na ang regular na pagkain ng blueberries ay maaaring makabawas ng hanggang 60% sa panganib ng pagbuo ng plaque sa ugat. Tinutulungan din nitong aktibahin ang sirtuin, isang proteinang nagre-regulate ng metabolismo ng selula at nagbibigay proteksyon sa puso laban sa pamamaga. Bukod pa riyan, may pterostilbene din ang blueberries, isang compound na tumutulong sa pagpapababa ng LDL cholesterol. Para sa mas malakas na epekto, ihalo ito sa walnuts na mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang kombinasyong ito ay nagpapalakas sa anti-clotting effect ng blueberries. Isang tasa ng blueberries bawat araw ay maaaring magsilbing insurance policy ng iyong puso. Madali, masarap at suportado ng agham. Kaya simulan mo na. Hayaan mong ang maliit na prutas na ito ang maging bagong kaibigan ng iyong puso. Mula sa mga emperador ng Roma hanggang sa mga matatandang namumuhay ng mahaba sa Okinawa, may isang prutas na tahimik na naging tagapagtanggol ng puso ng sangkatauhan sa loob ng maraming siglo. Ang ubas ay hindi lang simpleng merienda. Ang tunay nitong lakas ay nasa balat, kung saan matatagpuan ang resveratrol, isang compound na nagsisilbing natural na tagaprotekta ng iyong puso. Pinipigil ng resveratrol ang pagdikit-dikit ng platelets sa dugo, kaya nababawasan ang panganib ng pamumuo ng bara. Sa isang pag-aaral sa European Journal of Clinical Nutrition, napag-alamang ang mga uminom ng katas ng pulang ubas araw-araw sa loob lamang ng 2 linggo ay nabawasan ng 75% ang panganib ng blood clots. Bukod pa riyan, pinapabuti rin ng ubas ang kakayahan ng mga ugat na mag-relax at lumawak habang dumadaloy ang dugo. Mayaman din ito sa flavonoids na nagpapababa ng pamamaga at nagpapaluwag sa daluyan. Para makuha ang buong benepisyo, huwag alisin ang balat. Nasa balat ang halos 80% ng resveratrol. Subukang i-freeze ang ubas at kainin itong parang candy, masarap na merienda, makapangyarihang proteksyon. Paano kung hindi pala sa genes nakasalalay ang mahabang buhay, kundi sa mga ubas na merienda mo, baka nga. Dati kinatatakutan dahil sa taba, ngayon ay inirerekomenda na ng mga cardiologist. Ang avocado ay mayaman sa monounsaturated fats, mga uri ng taba na nagpapababa ng LDL bad cholesterol at nagpapataas ng HDL good cholesterol. Ang resulta, mas malinis na ugat, mas kaunting plaka at mas mababang panganib ng pamumuo ng dugo. Isa rin ito sa pinakamainam na likas na pinagkukunan ng vitamin K, isang mahalagang sustansya sa tamang balanse ng pamumuo ng dugo. Ang sobrang pamumuo ay nagdudulot ng thrombosis. Ang kakulangan naman ay nagpapabagal sa paghilom ng sugat. Ang vitamin ko sa avocado ang tumutulong sa pagkamit ng tamang balanse. Ayon sa isang pag-aaral ng American Heart Association, ang mga kumakain ng avocado ng 3 beses sa isang linggo ay may 22% mas mababang panganib ng sakit sa puso. May isa pang hindi alam ng karamihan, ang berdeng bahagi malapit sa balat ay may 3 beses na mas maraming antioxidants kaysa sa laman. Kaya sa susunod na mag-scoop ka ng avocado, isama ang berdeng gilid. Hindi lang masarap, ito'y parang gamot para sa iyong mga ugat. Ang taba ay hindi kaaway kung tama ang uri, and ang avocado ay kabilang sa pinakamahusay. Pula-lila itim ang makukulay na prutas na ito ay hindi lang para sa dekorasyon. Isa silang sandata. Ang mga berries gaya ng strawberries, raspberries at blackberries ay mayaman sa anthocyanins, parehong sangkap na makikita sa blueberries. Ang mga ito ay nagbibigay protection sa mga ugat, pinatatatag ang mga pader at pinipigilan ang pinsala. Sa isang pag-aaral ng Harvard Health Publishing, napatunayan na ang pagkain ng berries ng 3 beses sa isang linggo ay nakabababa ng 32% sa panganib ng stroke. Pinipigilan ng anthocyanins ang oksidasyon ng LDL cholesterol
nagpapaluwag ng ugat, at pinapababa ang lapot ng dugo. May dagdag tip, ibabad ang berries sa green tea bago kainin. Ang catechins sa green tea kapag pinagsama sa anthocyanins ay dumodoble ang epekto sa pagprotekta sa mga ugat. Isipin mo ang berries bilang mga gwardyang bumabalot sa puso mo araw-araw. Madaling ihalo sa oatmeal salad or smoothie. Isa ito sa pinakamadaling paraan upang simulan ang proteksyon. Huwag maghintay ng babala mula sa katawan. Gamitin ang berries bilang iyong kalasag laban sa tahimik na panganib. Ang pinakakaraniwang prutas sa kusina mo ay maaaring tagapagligtas ng iyong mga ugat araw-araw. Ang saging ay isang powerhouse pagdating sa pagbantay sa presyo ng dugo at pag-iwas sa pamumuo ng bara. Ang lihim nito, potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong upang mag-relax ang mga pader ng ugat at pababain ang tigas ng mga ito. Ayon sa American Journal of Hypertension, ang mga taong nakakakuha ng sapat na potassium araw-araw ay may 21% mas mababang tsansa na makaranas ng stroke. Bukod pa rito, pinabababa ng saging ang lapot ng dugo kaya mas maayos ang pagdaloy. Mayaman din ito sa vitamin B6 na tumutulong upang mapababa ang homocysteine, isang amino acid na kapag mataas ang antas ay nakakasira ng lining ng ugat at nagpapataas ng panganib ng thrombosis. At heto ang hindi alam ng karamihan, ang balat ng saging ay may serotonin, isang sangkap na natural na nagpaparelax sa ugat. Kung kaya mo, subukang isama ang maliit na piraso ng balat sa smoothie mo. Hugasan lang mabuti at tanggalin ang mga dulo. Simpleng prutas, napakalakas na benepisyo sa daluyan ng dugo. Matamis, tropikal at mas makapangyarihan kaysa inaakala. Ang pinya ay may lihim na sandata laban sa pamumuo ng dugo. Ang pangunahing sangkap nito, bromelain, isang enzyme na tumutunaw sa fibrin, ang proteinang bumubuo sa mga bara. Pinipigilan ng bromelain ang pagbuo ng mga mapanganib na bara at tumutulong upang tunawin ang mga namuona. Ayon sa pag-aaral sa International Journal of Molecular Sciences, kayang pababain ng bromelain ang lapot ng dugo at pagandahin ang sirkulasyon, lalo na sa mga taong may panganib sa sakit sa puso. May ilang doktor na ngang inirerekomenda ang regular na pagkain ng pinya para sa protection sa puso. May dagdag pa, may vitamin C at manganese ang pinya, parehong mahalaga sa kalusugan ng ugat. Para sa extra na epekto, ihalo ang pinya sa turmeric at kaunting paminta. Ang turmeric ay may curcumin, isang natural na anti-inflammatory, habang pinapalakas ng paminta ang pagsipsip nito. Isa itong smoothie na panlaban sa pamumuo ng dugo, masarap at makapangyarihan. Bago pa man nauso ang mga tableta o laboratory tests, narito na ang lemon. At ngayon, inaabot na ito ng siyensya. Isa ang lemon sa mga pinakabisang natural na tagalinis ng dugo. Mayaman ito sa vitamin C at bioflavonoids na nagpapalakas ng mga ugat at nagpapaluwag sa mga ito upang hindi agad tumigas at mabarahan. Ang hesperidin at geosmin sa lemon ay nakakabawas sa pamamaga at nagpapalakas ng capillaries. Pinipigilan din ng vitamin C ang oksidasyon ng LDL cholesterol. May isa pang benepisyo, ang citric acid sa lemon ay tumutunaw ng maliliit na calcium deposits sa mga ugat. At higit pa riyan, pinapataas ng lemon ang produksyon ng nitric oxide ng katawan na nagpaparelax sa mga ugat at nagpapababa ng presyon. Narito ang isang sinaunang sikreto, simulan ang araw sa pag-inom ng maligamgam na tubig na may lemon at kaunting luya. Nakakatulong ito hindi lang sa digestion, kundi pati sa buong cardiovascular system. Isang simpleng ritual sa umaga na nagbibigay ng proteksyon bago ka pa man mag-almusal. Tahimik, hindi nakikita. Bigla ang umaatake ang pamumuo ng dugo ay isa sa mga pinakadelikadong banta sa ating kalusugan. Ngunit ngayon, hawak mo na ang kaalaman. Alam mo na kung paano ito nabubuo, kung sino ang may panganib, at higit sa lahat kung paano ito may iwasan. Lahat ng prutas na tinalakay natin ay hindi lang basta masarap, mga kasangkapan sila. Regalo ng kalikasan na kayang panatilihing malinis ang dugo, malawak ang ugat at matatag ang puso. Mula sa enzymes na tumutunaw ng fibrin hanggang sa antioxidants na nagpapalakas ng mga pader ng ugat, lahat ito ay suportado ng agham, ginagamit ng iba't ibang kultura at napatunayang epektibo. Ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang iglap. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling gamot o sundan ang mahirap na dieta. Simulan mo lang sa maliit. Magdagdag ng isa sa mga prutas na ito sa pang-araw-araw mong pagkain.
Palitan ang regular mong merienda ng blueberries. Simulan ang umaga sa maligamgam na lemon water at luya. Ilagay ang avocado sa salad mo. Isama ang mangga sa smoothie. Mga maliit na hakbang pero may napakalaking epekto sa iyong kalusugan. Dahil ang pinakamahusay na panahon para pangalagaan ang puso mo ay hindi bukas, kundi ngayon. Ang pag-iwas ay ang pinakamahusay na lunas. Kaya anong prutas ang pipiliin mo ngayon, ibahagi sa comments. Ang plano mo, gusto naming marinig yan. At kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, ibahagi mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Baka ito rin ang makapagligtas sa kanila. Karapat-dapat ang puso mo sa proteksyon. Karapat-dapat ang dugo mo na dumaloy ng malaya. At karapat-dapat ka sa isang masigla, malusog at mahaba-habang buhay. Ibinigay na sa atin ng kalikasan ang mga kasangkapan. Nasa sa atin na ngayon ang hakbang. Ang pagpili ay nasa sayo. Isang prutas bawat araw. Isang makapangyarihang hakbang papunta sa mas malusog na kinabukasan.